kapatid, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po sa ating live ngayong gabi. So ngayon mga kapatid, ang aking isi-share sa inyo ay patungkol ito sa kay Jesus Christ na siya ay Diyos na bababasa natin sa Biblia at ating isi-share sa inyo kung saan siya bababasa sa Biblia at na si Jesus Christ ay isa na siya ay Diyos na sinasabi mismo sa Biblia na ating mababasa patungkol sa salita na tao, Diyos at si Jesus Christ mga kapatid. So bago ang lahat, sa mga bago nakasunin ngayon, magandang gabi po sa ating lahat at welcome po. At sana po ay meron po tayong maintindihan maunawaan sa ating salita ng ating Panginoong Hesus at ating itong ma-share sa ating mga sa buhay at mapaunlad ng ating sarili para sa ating pananampalataya kay Panginoong Lord God Jesus Christ mga kapatid. So yun, ngayon, start na tayo. Ito mga kapatid, itong ating dito, sinulat, ito ay iisa lang to ng bahagi. Ito yung salita, tao, Diyos at Jesus Christ. So, mababasa natin sa Biblia mga kapatid na ang salita ay naging tao. At ang salita ay si Lord Jesus Christ at si Jesus Christ ay Diyos. At ang Diyos ay salita at ang tao nagpakatao ang Diyos mga kapatid. So ngayon, babasahin natin yan sa ating Biblia mga kapatid. So ngayon, kung mayroon kayong Biblia mga kapatid, pwede nyo itingnan yung Biblia. Ito yung ating babasahin natin, itong Juan chapter 1 verse 14. Ito yung mga nasusulat dito mga kapatid. Ito yung ating pagbabasihan. Juan chapter 1 verse 1, Juan chapter 1 verse 18, Filipos chapter 2 verse 6, at saka ito namang Colossus chapter 22 verse 9 at Revelation chapter 21 verse 7. At meron pa tayong idagdag nito mga kapatid. Nabahan ako, no? Meron pa tayong idadagdag nito. Marami pa tayong idadagdag nito sa ating pagpapatibay na si Lord God Jesus Christ ay Diyos siya. So ngayon, unang babasahin natin ito sa Juan chapter 1 verse 14. Nang sasabi nga dito, naging tao ang salita. So kayo na lang mag-check ito mga kapatid. Kung meron kayong Biblia, i-check nyo ito na ito yung nasusulat. Mas mahaba pa yan eh. Pwede nyo i-review at habaan nyo yung basahin dyan na ito yung nasusulat. Na naging tao ang salita. So ito yon salita na naging tao. So may connection pa rin siya dyan, nakakonect siya. At ito naman yung pangalawa natin na pagbabasihan, ang ating Juan chapter 1 verse 1. Ang salita ay Diyos. So ito pa rin yun, ang Diyos ang salita. So nakakonect pa rin siya. At ito naman yung Revelation ay Juan chapter 1 verse 18 mga kapatid. So i-check natin. 18, ito yung sinasabi. Kailanman may walang nakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So ito po yung nagkasulat dito mga kapatid. Siya ay Diyos. Ayan po, ito yung sinasabi ko. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So ang ibig sabihin nito sa si Lord God Jesus ito. Kung umpisa natin ito sa Juan chapter 1 verse 17, ito yung nasusulat mga kapatid. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. So ito nga si Hesukristo. Kailanman walang nakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. So ito yung mga kapatid, siya ay Diyos. Si Jesus nga, nasa ay Diyos. So yun po yung mga kapatid. Ngayon, idadagdag ko lang mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ating mababasang Biblia mga kapatid kasi mayroon po mga version ngayon ng Biblia mga kapatid ay kulang-kulang at binabago o binago. Kaya po, sa ating, kung mag-review tayo mga kapatid, kung tayo ng Biblia, mas maganda yung mga old version. Kasi sa mga old version mga kapatid kasi doon, hindi pa masyadong talamak yung mga debate sa patungkol sa Biblia. Ngayon kasi, ang iba-iba mga sekta kasi ngayon sa mga religion mga kapatid, gumagawa sila ng sarili nilang Biblia at binabago nila ng pabor sa kanilang pakikipag-debate. Kaya ang Biblia ngayon mga kapatid ay nandoon na nababago na nang dahil sa pakikipagdebate at binabago nila pabor sa kanila. Kaya yung mga new version ngayon ay medyo may kalabuan na. Mayroon namang ibang new version na legit. Meron din namang
new version ngayon ay hindi na siya legit mga kapatid. Kaya i-check nyo po yung maigi yung Biblia, baka may kulang-kulang yan, may nabago. Lalo na sa mga iba-ibang sekta. Kung maaari, ang ano ninyo, ang suggest ko sa inyo, kung mag-ano kayo ng Biblia, ay yung mga Christian believer, yung mga born again, mga Catholic. Yun, mga legit, mga, para sa akin, medyo legit yun. Lalo na yung mga old version. Pero yung ibang mga religion na hindi naniniwala na si Lord God Jesus Christ ay Diyos, para sa akin yun mga kapatid, hindi yun legit. Dapat, ang inyong ano yun na Biblia, yung si Jesus Christ ay Diyos. Yun yung ano yun ninyo, ano ninyo, tangkilikin na Biblia. Kasi madalas doon ay legit yun mga kapatid. So ngayon, itutuloy natin. Ito namang sinasabi sa Pilipos, siya ay Diyos sa Pilipos chapter 2 verse 6 naman. So tingnan natin. Ito babasahin natin mga kapatid, no? Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpupumilit na mananatiling kapantay ng Diyos. Ayan siya, oh. Sinabi po dito, kahit siya ay Diyos. Oh, siya ay Diyos. Ayan, oh, sa Pilipos chapter 2 verse 6. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpupumilit na mananatiling kapantay ng Diyos. So, ibig sabihin, ang ibig tinutukoy nito na Diyos, yung kanyang ama. Na Diyos siya bilang isang anak. Yun mga kapatid. Na malinaw po ito sa mga kapatid natin na si Jesus Christ nga ay Diyos, anak, at iba naman din yung tinutukoy niya na Diyos ama. So yun pa rin yung mga kapatid sa Pilipos chapter 2 verse 6. At ang sa Pilipos po nito mga kapatid, ang pinagbabasehan po nito mga kapatid sa Pilipos na ito, ay hindi po mismo Pilipos po ito na nasusulat po ito sa sulat ng mga propeta na kinopya o ipinangaral naman na nagsulat nito sa Pilipos. Na si, ano ito nagsulat nito? Mga apostol, mga kapatid. So yun. So ngayon, ito tuloy naman natin. Ito namang sa Colossus chapter 2 verse 9, Kristo ang buong pagka-Diyos naman. So babasahin naman natin sa Colossus chapter 2 verse 9. Ito basahin natin. Colossus chapter 2 verse 9. Ulit natin, no? Ito ang sinasabi, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay kay Kristo, nang siya'y maging tao. So ayan, no? Ito na yon. Ang sinasabi nga dito na siya ay maging tao. At nakakoneksyon pa rin tao at ang Diyos at ang salita. Naging tao at ang salita ay Diyos at ang salita ay si Jesus Christ. Na sinasabi nga dito na sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay kay Kristo. Ayun, no? Nang siya maging tao. So, ay sa mga kapatid, ito naman dito mga kapatid, itutuloy natin sa Revelation o Pahayag chapter 21 verse 7, ako'y magiging Diyos niya. So, si Lord God Jesus po rin ito mga kapatid. Sa Revelation chapter 21. So, sisimulan natin sa mga kapatid sa Revelation at Pahayag chapter 21 verse 7. Ngayon, sisimulan natin ito sa Pahayag chapter 21 verse 6 para medyo meron pa tayong mas maliwanagan. Ito, sa Pahayag chapter 21 verse 6. Sinabi rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. So ito ngayon mga kapatid, ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Tayo ngayon magiging anak at siya ang ating magiging Diyos. At naganap na ako ang Alpha at ang Omega. So sino nga ba yung Alpha at ang Omega? Iti-check din natin mga kapatid. Sa Biblia naman, kung sino ba yung Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. So ngayon, itutuloy naman natin dito mga kapatid. Ayan, meron din akong ginawa dito. So tuloy tayo. So ayan, so ito yung mga kapatid yung sinasabi ko na ang Alpha at ang Omega. At si Jesus ngayon, ang baka parang Diyos, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako'y magiging Diyos niya, at siya na may magiging anak ko. Ito yun. Sinasabi pa rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang
ng bahid na tubig na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya at siya naman magiging anak ko, mga kapatid. So ito po, malinaw po mga kapatid na ang Alpha at ang Omega ay ang ako'y magiging Diyos nga niya. So ngayon, dito naman tayo, itong Jesus na ito, Alpha at ang Omega, Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at ako'y magiging Diyos niya. Itutuloy natin. So gaya ng nasabi ko kanina, na yung Alpha at ang Omega, ang Jesus, ako'y magiging Diyos niya at makapangyarihan sa lahat. At dito naman yung mapagbabasihan na ang Diyos nga ay si Lord God Jesus Christ. So ito yung sinasabi naman sa Revelation chapter 22 verse 12 hanggang 13. Ito na sinasabi dito, makinig kayo, wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. So yun nga, si Lord God Jesus Christ ang tawag ito, ang Alpha at ang Omega, na gaya ng sinasabi ko dito sa aking drawing kanina, na sila pa rin yun. Siya pa rin yun. At itutuloy naman natin mabawasan naman natin sa Pahayag chapter 1 verse 8 naman. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So, malinaw po mga kapatid, na si Lord God Jesus Christ nga po ay Diyos na nasusulat sa Biblia sa ating mga pinagbabasihan ngayon. Dito nasusulat sa Juan, sa Pilipos, sa Kolosas, sa Pahayag, na nasusulat sa Biblia mga kapatid. Ngayon mga kapatid, mayroon po tayong mga sinasabi ng ating iba na Jesus Christ ay hindi nga daw sa Diyos. So ito kasi yung mga kapatid ang paliwanag dyan. Gaya ng nasasabi ko kanina, ang tao, si Jesus Christ, kaya sinasabi nila hindi siya Diyos kasi nagpakatao. Pero ang Diyos ay sinasabi din naman na ang Diyos nga ay nagpakatao. Kaya sinasabi nila hindi Diyos si Lord Jesus kasi naging tao siya. Pero Diyos siya, nagpakatao nga kasi. Kaya ganon siya. Tapos, ang salita ay nagpakatao. At ang Diyos nagpakatao. Pero ang Diyos ay salita. At ang Diyos ay salita. At ang salita ay Diyos. At si Lord God Jesus Christ, ang salita, si Lord God Jesus Christ ay Diyos. At si Lord God Jesus Christ ay ang naging tao. So, sa Revelation po mga kapatid, ang pahayag, sinasabi natin dito, nakagaya ng sinabi dito, wika ni Jesus, si ang Alpha at ang Omega, at ang Alpha at ang Omega ay Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ang pahayag po mga kapatid o revelation, siya po yung mga sagot sa mga katanungan na susulat sa buong Biblia mga kapatid. Ibig sabihin, sa buong Biblia na ating babasahin ngayon mga kapatid, sa ating mababasa sa Biblia, buong Biblia, ang revelation po ay nandoon po lahat ang ating pagbabasihan tungkol sa buong Biblia. Kaya kapag maunawaan mo yung revelation mga kapatid o yung pahayag, halos nandoon kasama yung buong Biblia mga kapatid. Kaya kapag nabasa mo yung pahayag, ay parang nandoon na rin yung mga gusto mong maunawaan, maintindihan sa buong Biblia. Kasi nandoon yung paliwanag sa sinasabi patungkol kay Lord God Jesus Christ, kung sino si Lord God Jesus Christ. Kaya ang hindi mo naintindihan patungkol kay Lord God Jesus Christ na mababasa sa Mateo, sa Isaias, sa Juan, sa Marcos, sa Lucas, ay ipapaliwanag yan at ipapaintindi sa pahayag. Kahit sa kay Juan, sa pahayag mo yun sa maintindihan patungkol kay Lord God Jesus Christ. Kaya lahat ng sinasabi kay Lord God Jesus Christ, kung hindi mo naintindihan, ipapaintindihan sa'yo kung babasahin mo yung pahayag. Kasi nandoon lahat ang patungkol ang totoong kay Lord God Jesus Christ na sinasabi na patungkol sa kanyang mga kapatid, kung ano siya, sa kanyang pagiging tao, sa kanyang pagiging salita, sa kanyang pagiging Diyos. Doon yan mababasa. Ang pahayag po mga kapatid ay ang pinaka natatagong pinaka nakakatagong aral kay Lord Jesus Christ kung sino nga ba siya mga kapatid. Kasi siya na po mismo ang nagsasabi sa kanyang pangalan at kung ano siya. Kagaya nga lang natin dito, siya ang Alpha at ang Omega. Na ang Alpha at ang Omega ay Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya nga ay magiging Diyos natin at tayo ay magiging anak niya mga kapatid. So,
Ngayon, kung mayroong sinasabi dito na hindi Diyos si Lord God Jesus Christ na mababasa naman sa Marcos, sa Mateo, sa Lucas, sa Juan, papatunayan yan dito sa pahayag. Sa pahayag natin yan maliliwanagan kung yun ba talaga ang angko para sa kanya. Kasi sa mga sulat sa ibang Biblia mga kapatid ay ano lamang yun sa kanyang pagpunta sa ating dito sa mundo kung paano sa magiging tao, kung paano sa mamuhay, kung paano niya gaganapin ang salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ang Diyos ni Lord Jesus Christ ay nasa kanya pa rin kahit siya ay nagiging tao. Kasi, nagagawa pa rin naman niya ang gawain ng isang Diyos at ginagawa pa rin niya ang salita na dapat niyang gawin para sa mga tao, kagaya ng pagpapatawad sa mga kasalanan na Diyos lamang nakakagawa at sa iba pang mga bagay, mga kapatid. At yun nga no, kung meron kayong mga tanong patungkol sa arang ating Panginoong Hesus, kahit kayo po mismo manalangin sa Kanya. Tanong niyo sa Kanya, manalangin kayo, Lord God, gusto kitang makilala. Tanong niyo sa Kanya kung ano yung mga gusto niyong matutunan, malalaman, ipanalangin niyo sa Kanya at siya mismo ang sasagot sa iyo. At kung minsan, magbabasa rin tayo ng Biblia, ipanalangin niyo rin na kapag tayo magbasa ng Biblia ay maintindihan at maunawa natin at doon mo rin masasagot ang iyong mga tanong at sa pamamagitan ni Lord God Jesus Christ, kanyang Espiritu ay i-guide ka naman kung paano ka naman magbabasa ng Biblia. O kahit mag-search ka sa sa uh, mga kaalaman patungkol sa Diyos sa Google or sa YouTube kung saan pa man, i-guide ka ng Diyos kung paano mo siya makilala ng lubos sa kanyang pagiging Diyos sa buhay mo mga kapatid. So yun mga kapatid, hanggang dito lang pong ating talakayan ngayon sa ano natin pwede nyo itong i-share sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kilala para tayo ay mabless at sila ay mabless at lahat tayo ay makatanggap ng kariyan ng ating Panginoon sa mga kapatid. So hanggang dito lang po, maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat mga kapatid.